Mali ang ginagawa mo. Tara na! Ako ang naging alkalde ng lungsod ng North Brooklyn. Ginoong Alkalde Wigington. Kumusta? Kumusta ka na? Kumusta ka? Naaalala mo pa ako? Oo. Nasaan tayo ngayon? Ikaw magsabi sa akin. Hindi ko alam kung sino ka. Miss, pakibigay ang camera. Hindi ko gustong magmukhang baliw. Ako mismo ay isang mayor na abogadong eksperto, Al. Gusto mo bang sumailalim sa breathalyzer? Gusto ko ng abogado. Hindi ako makapaniwala na pinusasan mo ako bilang mayor. Lahat kayo nagkatrabaho para sa akin. Sir? Mike, Pakiusap. seryoso ako, sir. Magiging ayos ito, guys. Nagbibiro ka ba? Sa US, kadalasan ng alkalde ang namumuno sa bawat bayan. Pero sa huli, kahit ang pinakamataas na opisyal sa City Hall ay hindi ligtas sa mga konsekwensya ng paglabag sa batas. Mula sa pagkatulog habang nagmamaneho hanggang sa pakikipag-away sa asawa, ang 6 na masamang alkalde na ito ay nahuli sa police bodycam at napaharap ng malapitan sa sarili nilang mga tauhang may hawak na posas. Maligayang pagdating sa After Hours ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Nagsisimula tayo ngayon sa Cleveland, Ohio. At bandang tanghali, nagsagawa ng traffic stop ang mga pulis kay Cathy Lux, 66 na taong gulang dating alkalde ng North Royalton, Ohio. Kumusta? Sige, iparada natin dito sa linya ng parking. Ayos ba yon, okay? Hindi. Ano yun? Bakit? Siguro, 43 ang takbo mo sa 25. Masa? Alamin natin. At expired na ang mga plaka mo. Meron ka bang lisensya sa pagmamaneho na dala mo? Okay. Nasaan ang lisensya mo sa pagmamaneho? Hindi. Hindi. Sige. Sige. Ilagay mo na sa park ang kotse. Bumalik ka. Sige. Ilagay mo na sa park ang kotse, Cookie. Pagkatapos si Sarah ang bintana, hindi sumunod si dating alkalde sa utos ng pulis at piniling magpatakbo ng mabilis sa halip. May kotse na tumakbo pahilaga sa parke. Mga 65 ang bilis at kumanan siya sa burger at bumangga sa isang truck sa harapan niya. Nagkaroon ng habulan ng pulis pero hindi ito nagtagal. Sa loob ng 1 minuto, sinasabing umakyat si Lux sa bangketa at bumangga sa bakanteng tow truck sa parking lot. Kaya muling nilapitan at pinusasan ng pulis. Sige, lumabas ka. Tumayo ka. Sandali. Tumayo ka. Pumunta ako. Tumayo ka. Tumayo ka. Nagawin ko. Tumalikod ka. Tumalikod ka. Sige. Tumalikod ka. Tumalikod ka. Oo. Nasaktan ka ba? Oo. Tego. Lahat zipper na yung gabi. Hindi. Oh! Oh! Hawakita. Hindi! Nasa kotse ko ang mga gamit ko. Nasaktan ka ba? Anong masakit? Lahat. Lahat. Nasa kotse ang gamit ko. Mga gamit ko. Sasakyan ko. Paalam. Lahat ng gamit ko ay nasa kotse ko. Gusto ko yung tow truck na nakapark dito. Nasa kotse ko ang mga gamit ko. Mga gamit ko. Sige, kung gusto mo ng Perlin Burger, kailangan ko magpadala. Ewan ko kung bakit sa ganyan. Umupo ka dito sa harap. Ikaw talaga. Ay, Ikaw ba ay isang pulang kasarian? Hindi. Mali ang ginagawa mo. Ayon sa pulisya, bukod sa mabilis na takbo at paso ang plaka, si Lux ay mukhang lasing at may bukas na lalagyan ng alak sa sasakyan.
Pero mukhang naniniwala si Lux na hindi siya saklaw ng batas. Umupo ka. Mali ang ginagawa mo. Tara na. Gusto ko na ang mga gamit ko. Oh, gagawin ko. Tumayo, umupo, tara. Hindi, gusto ko na ang mga gamit ko. Hindi, kailangan natin pumunta dito sa taas. Hindi ganyan ng sistema. Tara na. Makinig ka. Hindi. Hindi, sasabihin ko sa'yo. Itaas mo ang paa mo at maganda. Ganyan ang sistema. Umupo ka. Ado. Ito, yan na yan. Hi! Hi. Oh, kailangan mo lang magbagal. Pwede ko bang makuha ang mga gamit ko? Sandali lang. Pwede ko bang makuha ang mga gamit ko? A second. In my phone. Pakiusap. Pwede ko bang makuha? See, I told you, I get it for you. Masaya lang ako ngayon. Kapag nagsimula kang pumunta kay John Muir, 5,321. Una. mag-aral, papunta sa balisa, Hindi ko maalala na kinuha ko. Sorry. pagtigin, kita tayo sa pasilyo. Sige, hi Trey Lincoln. Alam mo, ako ang naging alkalde ng lungsod ng Northwest. Oo, ako nga. Sobrang nagamit na talaga ako. Wala siya. Kaya ikaw na lang. Sa kabila ng pagsisikap ng dating alkalde na umiwas sa parusa, kinasuhan si Cathy Lux ng hindi pagsunod at pagmamaneho habang lasing. Inamin ni Cathy Lux ang kasalanan sa parehong kaso. Kaya siya ay nakulong ng 3 araw, binigyan ng 13 buwang probation, obligadong mental health counseling, multa at 12 puntos sa lisensya. Susunod, Nasa Peoria, Illinois tayo, alas 2:40 ng madaling araw. Lumapit ang mga pulis sa sasakyang nakaparada sa garahe ng hotel at nakita ang lalaki nakasubsob sa manibela. paano na Derek? Kaya mo bang lumapit kay Charles sa harap ng malaking kamera? Salamat, salamat. Siyempre. O, sumama ka kay General pababa. Pwede ko bang makita ang lisensya mo? Pwede ka bang sumandal para sa akin? Oo, baka gusto mo kausapin si Sophie. Siya si Sophie. Dito mismo, ang lisensya sa pagmamaneho. Kaka-check ko lang ang lisensya sa pagmamaneho. Ginoong Alcalde Wigington, kumusta? Naalala mo pa ba ako, si John Harris? Pwede bang sumandal ka muna? Nakikipag-usap ang opisyal kay Matthew Wigington, ang 42 taong gulang na alkalde ng Peoria Heights, Illinois. Ayon sa pulisya, mapula ang mga mata ni Wigington at amoy alak ang kanyang hininga. Ayon sa ulat, inamin ni Wigington na uminom siya sa hotel bar noong gabing yon. Anong nangyayari ngayong gabi, pare? Nakikipag-usap ang mga taong ito sa lisensya ng Draper. Sige. Saan ka galing? Damn Pelford. Sige. Pwede mo ba, may lisensya ka ba sa pagmamaneho? Pwede ko ba makuha yan, pakiusap? Nagmamaneho ako ngayon. Ayos ka lang, nasa sasakyan ka. Walang kasamang lisensya ng pagmamaneho sa sasakyan. Sige. Alam ko, nasa sasakyan ka. Gusto ko lang siguraduhin na ayos ka. Alam ko kung sino ka. Pwede bang makisama ka? Hindi ko kailangan ng debit card mo. Sige. Hindi ko kailangan ng numero mo. Sige, titingnan ka ng mga taga-fire department. Okay lang ba? Lumabas si Mayor Wigington sa sasakyan at tinanong siya ng isang pulis. Nasaan tayo ngayon? Ikaw ang magsabi sa akin. Nasaan tayo ngayon? May pabo naman, oh. Tulungan mo rin ako. Anong kailangan mo sa akin? Kailangan ko manang alisin mo mga kamay mo sa mga bulsa mo. Tinanong mo ako kung nasaan tayo, sabi ko ikaw ang magsabi. Nasaan tayo? Ikaw ang tinatanong ko. Anong kailangan mo mula sa akin na yon? Opisyal. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Opisyal, anong kailangan mo mula sa akin na yon? Kailangan mo sabihin sa akin kung nasaan ka.
Tinatanong kita, anong kailangan mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo ng 2 beses. Official, tinatanong kita kung ano ang kailangan mo mula sa akin. Perfecto. Pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan ka? Tinatandaan ko. Sinusubukan ng mga paramedic na suriin ang blood sugar ni Wigginton. Pero mas gusto ng alkalde makausap ang boss. Hindi ka naman talaga nandito sa Heights. Anong departamento ang kailangan kong kausapin? Nasa lungsod ka ng Fioria. Nakikipag-usap ka sa lungsod ng Fioria. Pulis at Departamento ng Bumbero. Kinukuha ng mga bumbero ang blood sugar mo. Papayagan mo ba sila? Pumayag si Wigginton na sukating ng mga paramedic ang blood sugar niya. Ngunit nalilito pa rin siya kung bakit siya tinutulungan ng mga unang rumespond. Sinong alkalde? Pwede po ba? Sinusubukan kong makipagtulungan sa inyo. Josh, ano ang gusto mong gawin ko? Ano ba ang hinahanap mo? Ano ba ang hinahanap ko? Gusto mo bang malaman ng tungkol dito? Labis kang lasing, Ginong Alkalde. Pwede mong paganahin ang ilaw na yan. Sinubukan ko na. Nasa upuan ka ng driver sa sasakyan at nasa iyong mga susi na nananahulugang may aktual kang kontrol dito. Kailangan natin sagutin ang tanong nila para masigurong ligtas kang magmaneho. Tumaas ang tensyon ng isa pang pulis ang maghanap ng susi ng kotse ng alkalde. Nasaan po ang mga susi ninyo, Ginong Alkalde? Wala sila sa akin. Nasaan sila? Wala sila sa sasakyan ko. Wala ba sila sa sasakyan? Wala rin sila sa akin. Sige, nasaan sila? Gusto mo ba silang hanapin? Hindi ko lang talaga alam kung nasaan ang mga susi mo. Yun lang. Nasa akin ang mga ito. See? Pakasisap, tumabi ko ron, Ginong Alkalde. Nakuha na barata ng mga susi niya? Hindi pa. Ginong Alkalde? Nasa taong ito ba ang mga susi? Nasa mga bulsa ba niya? Kinakatawan mo ba ang departamento ng bumbero ng pulisya o ang departamento ng pulisya? Nasa departamento po kami ng pulisya, sir. Kami po ang departamento ng pulisya. Nahanap mo ba sila sa departamento ng pulisya? Hindi. Nasa iyo ba ang mga susi? Nasa iyo ba sila? Oo, sir. Kung pwede namin hanapin ang mga susi. Nakuha ko na sila. Sige. Itinanggi ni Mayor Wigginton na may susi siya ng kotse. Ngunit nahanap ito ng pulis sa kanyang bulsa. Susunod, suriin ang kalagayan ng pag-iisip ng alkalde. Makikipag-usap po ang bumbero, Ginong Alkalde. May ilang medical na tanong po kami. Ayos lang ba? Kailangan to kayo makipag-usap sa kanila. Pagkatapos natin doon, dilipat tayo sa susunod na hakbang. Ayos. Tapos na kayo sa pulisya. Makipag-usap ka sa mga bumbero sa likod, sir. May mga tanong silang kailangan mong sagutin. Kaya ang kasama ko ay magtatanong sa'yo. Pwede mo bang sagutin ang mga tanong niya? Sige, salamat. Tapos ka na ba sa mga pulis? Sa ngayon, oo. Isang bumbero ang nagsimulang magtanong ng mga pangunahing tanong sa alkalde at nagawa niyang ibigay ang isang address. Pero iyon lang ang tila natatandaan niya. John Brown. You know what time it is? Tinanong mo ako, John Brown. Matt, magpapatuloy na tayo. Sinagot mo na yon. Natatakot ako na baka gamitin mo yon laban sa akin kung hindi ko gawin yon. Laban sa'yo. John Brown. Sige. Tingnan natin kung may nahanap akong residente dito. About what time it is? Jack, tingnan mo ang relo mo nang hindi mo tinitingnan. Nang hindi tinitingnan ang relo mo. No, I do not. Alamin mo kung anong oras na.
Alam ko na sinabi mo sa akin si John Brown, 22 Main Street. Sa huli, inilabas si Mayor Wingington at isinakay sa stretcher papuntang ospital para masuri ng mga doktor. Hindi namin siya papayagang umalis ng mag-isa. Hindi na kailangan pag-usapan pa yan. Nagyose lang siya lasing at nakaupo kasama ng iba. Kasama muna siya. Mababasa pa tayo ng isa. Maghintay ka lang sa labas pero sandali lang, Nat. Salamat mga pare. Ayon sa ulat ng pulisya, hiniling kay Mayor Wigington na sumailalim sa field sobriety tests sa ospital. At matapos umanong bumagsak sa 2 sa 3 pagsusuri, inaresto siya bandang 4:10 ng umaga. Ayon sa ulat, tumanggi siyang magpa-breathalyzer, blood o urine test. Kinasuhan si Matthew Wigington ng pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak. Ang susunod niyang pagdinig sa korte ay itinakda ngayong tag-init. Pumunta tayo sa East Greenwich, Rhode Island. 12-16 ng madaling araw, nagsagawa ang pulis ng pagpapatigil sa sasakyan matapos makita ang sasakyan na paliko-liko sa kalsada. Sige, may kahit ano ka ba sa bibig mo? Wala. Hindi ka naman bobo or may ganung problema, tama? Wala, sige, ayos. Makinig ka, ha? Ano pa ang ininom mo ngayong gabi? Basta marami lang. Yun lang? Isang baso lang ng wine? Pinsan ko siya at ihahatid ko siya pa uwi. Galing kami sa Christmas fighting. Hindi ako umiinom. Sobrang random. Hindi rin ako magmamaneho kung uminom ako, asawa ko, kung titingnan mo ako, kung umiinom ako. Sa tingin ko, astig naman ako, kaya nakakatawa. Naamoy ko ang alak sa hininga mo ngayon. At medyo pabago-bago ang pagmamaneho mo. Kaya kahit anong itsura pa ang gawin mo, ayos lang yon. Hindi kita pinapahiya, miss. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa ganitong sitwasyon. Hindi ako. Kaya makinig ka. Manatili ka sa sasakyan. Manatili ka sa sasakyan. Manatili ka sa sasakyan. Manatili ka sa sasakyan. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa amin. Hindi kita pinapahiya, miss. Trabaho ko lang ito. Oo, ginagawa ko. Oo, sige. Ayos lang. Sige. Pasensya na. Anong palagay mo? Hindi ko alam kung sino ka, miss. At sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Hindi, seryoso, hindi ko talaga alam. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ang graver ay kinilalang si Maria Bucci, 50. Isang taong gulang na noong panahong yon ay tumatakbo bilang alkalde sa lungsod ng Cranston. Simulan mo nang banggitin ang mga pangalan at gawin ang dapat gawin. Hindi yan ubra sa akin, sinasabi ko na sa'yo ngayon. Hindi ako ang taong para dyan. At hindi rin ako ang tamang tao para dyan. Oo, nagsisimula ka na, ikaw. Para alam mo, lahat ay nare-record dito. Sige. Sanangga. Patuloy ang pagtatalo ni Bucci at ang pulis habang sinusubukan siyang isailalim sa mga protocol para sa DUI. Makining, itatanong ko lang kung handa ka sa ilang standard field sobriety tests, yung natitirang SDs. Hindi. Alam mo ba kung anong gusto kong gawin? Sa palagay ko, abuso na ito. Sa tingin ko, hindi ito pang-aabuso, miss. Nagtatanong lang ako ng simpleng tanong sa'yo. Hindi siya nagmamaneho at inaabuso mo. Sige, pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako. Maria, sakay ka na sa kotse. Miss, pakinggan mo ako, okay? Tatanungin kita ulit. Handa ka bang sumailalim sa natitirang standardized field sobriety tests? Gusto ko lang natawagan mong asawa ko. Ibig sabihin, hindi mo gagawin ng mga yon? Gusto mo akong arestuhin? Hindi mo gagawin ng test. Oo, hindi lang. Hindi. Hindi ka pupunta, kukuha ko ng mikropono. Gagawin mo ba ang pagsusulit? Oo o hindi? 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 Gagawin ko ang pagsusulit, syempre. Maria, sakay ka na sa kotse. Alisin mo muna ang bag mo, okay? Nandyan ka para i-record yun, di ba? Oo. Mapapahiya mo ako online. Sige. Para malinaw lang, gagawin mo ang test. Hindi mo naman ako papatayuin ng nakatingkayad, pero oo. Sige, ayos, diyan ka lang. Ayo. Kunin mo yun. Oo, kami yun. Sige, miss, pakisama po kayo dito sa akin. Paano ko malalaman kung pwede ako? Diyan ka lang muna. Makinig ka, bibigyan kita ng paliwanag at demonstrasyon. Makinig ka, bibigyan kita ng paliwanag at demonstrasyon para sa bawat test, okay? Una, may tatanong ako sa'yo.
Pasensya na. Siguraduhin mong nire-record mo ito. Oo, nakarecord na. Oo. Matapos pumayag si Bucci sa mga pagsusuri sa kalsada para malaman kung lasing, sinimulan ng pulis sa pagsubaybay sa galaw ng kanyang mga mata. Pero hindi maganda ang simula niya. Susundan mo ba? Dahil lang sa ilaw, binuksan ko lang sa huling segundo. Makinig ka, bibigyan kita ng isa pang chance. Susunod ka ba? Oo, hindi. Sige, subukan natin ulit yan. Akala ko siyang gumawa noon, pero parang kumikislap-kislap yung ilaw. Hindi. Gusto mo ba akong mahuli? Anong ginagawa mo? Wala naman akong ginagawa, miss. Sinusubukan ko lang itong isagawa. Hindi mahalaga kung ilang taon na ako. Sinusubukan ko magsagawa ng mga pagsusuri sa'yo at hindi mo sinusunod ang mga utos ko. Yun ang nangyayari. Sasabihin ko sa'yo. Pamangkin ko ay nasa law enforcement. Ako ang batas. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo ba akong mapahiya? Matanda na ako. Sige, uulitin ko. Kaya kung gawin to buong araw, kung kakayanin mo rin. Sige, bibigyan kita ng huling pagkakataon, nice ba? Sige. Huwag mong ibaba ang ilaw. Pero walang gagawa niyan kung may ilaw sa mukha nila. Bastos kasi yun. Sige. Kaya ako naman gawin yun. Naman. Pakidiretso lang ang ulo mo, please. Gusto mo ba akong arestuhin? Tapos na tayo. Sa susunod na test, tuloy na tayo. Ayon sa ulat, hindi ayon sa plano ang eye exam. Kaya sinusubukan ng pulis ang swerte niya sa susunod na field sobriety test. Ang susunod na test ay walk and turn test, okay? Payag ka bang gawin ang test? Hindi talaga, pero gagawin ko ito para sa iyong aliw. Mag-aalala ko, hindi lang naman. Sa totoo lang, ano ba ang iba ko pang pagpipilian? Pwede kang tumanggi? Hindi. Pwede kang tumanggi at pwede na tayo magpatuloy. Hindi. Bakit hindi? Gusto ko kasing iuwi ang pinsan ko at umuwi na rin ako. Gusto mo bang pahabayan pa? Hindi lang, miss. Kailangan ko lang ng sagot. Ano ang mga pagpipilian? Hindi lang. Tatanungin kita. Anong alternative ko? Hindi lang. Paano ko sabihin kung ikaw ang magdedesisyon sa lahat? Makinig ka, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Kaya hindi lang ito. Ganito kita pinalaki. Tinatanong ko lang kung ano ang mga alternatibo ko. Kung tatanungin ko, ano alternatibo ko? Dapat sabihin mo, ma'am, maglakad ka sa linya, pumunta sa istasyon ng pulis. O maglakad sa linya at sumakay sa kotse. Ano ang opsyon ko? Hindi. Tatanungin kita ng huling beses. Ano ang mga gagawin ko? Huling tanong. Oo. Hindi kami pinapayagan. Ano? Ano ang pinapakinggan nyo? Hindi kami pinapayagan ng batas. Sa totoo lang, naaawa ako kung isa akong itim na tao. Sa tingin ko, hindi nyo kaya? Hindi, seryoso. Naaawa ako sa mga tao. Sige, miss. At hindi ako nasa posisyon ko. Miss, wala kang gagawin. Kaya anong gagawin mo? Hindi ka ba sasama sa akin? Hindi lang. Sige, ayos. Kaya... Sige, may mga sugat o pinsala ba na dapat kong malaman? Sige, makakahadlang ba ito sa paglakad at pag-ikot mo? Maaring oo. Ngayong gabi malalaman. Sige, hindi lang ang sagot. Ibig sabihin, hindi mo magagawa ang test. Yun ba ang sinasabi mo sa akin? Siguro kaya ko. Susubukan ko. Sige. Ipinaliwanag ng opisyal kay Bucci ang walk and turn test. Pero tila may mas mahalaga siyang aasikasuhin. Hindi, kaya magsisimula ka dito, Binibining Bucci. Tawagan mo na ang asawa ko. Pasensya na, Binibining Bucci, magsisimula ka na. Miss. Binibining Bucci, dito po kayo magsisimula, pakiusap. Nakakadiri ito. Binibining Bucci, dito po kayo magsisimula. Kung ako ay isang itim na tao, siguradong aarestuhin ako. Binibining Bucci, dito po kayo magsisimula, pakiusap. Binibining Bucci, sige. Siguraduhin mong papunta na ang asawa ko. Binibini, simulan mo na. Anong gagawin mo? Sawa na ako. Anong gagawin mo? Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Magsimula ka ulit doon. Maglalakad tayo sa isang maikling linya. Ayos lang. Sige. Mukhang nakabalik sa ayos sina Bucci at ang opisyal. Pero hindi rin yun nagtagal. Ipakikita ko sa'yo kung paano, ha? Manatili ka lang sa posisyon na yan para sa akin. Hindi. Ipakita mo sa akin ang downstream. Manatili ka sa posisyon, pakiusap. Idikit ang takong sa dulo ng paa, miss. Idikit ang takong sa dulo ng paa, pakiusap. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng idikit ang takong sa dulo ng paa. May nakita ko na, miss, ganito, takong sa dulo ng daliri. Nagawa ko na. Hindi ka kasali dito, pero sige, mapapatuloy tayo. Makinig ka, ipapakita ko sa'yo kung paano, okay? Ikaw ang magsisimula, okay? 1, 2, 3, pinapakita ko ito sa'yo. Sa ikasyam na hakbang, panatilihin ang unang paa sa linya. Gagawa ka ng sunod-sunod na maliliit na hakbang at iikot, okay, sa ganitong paraan lang,
At pagkatapos, magpapatuloy ka pabalik sa linya, siyam na hakbang na takong sa dulo ng daliri, ganito. Okay? Okay, habang ginagawa mo ito, okay, parang... Anong ginagawa niya? Habang ginagawa mo ito, miss, panatilihin mong nakababa ang iyong mga braso sa gilid mo, tumingin ka sa iyong mga paa, bilangin mo ng malakas ang iyong mga habang, at huwag mo itigil ang pagsubo hanggat hindi mo ito natatapos. Okay, naiintindihan mo ba? Miss, naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Opo. May mga tanong ka ba? Totoo lang, meron. Pwede mo bang ulitin ulit? Sige, gagawin ko ulit para sa'yo. Hindi. Gusto kong gawin ito sa linya. Hindi, dito mismo. Ganito ang simula. 1, 2, 3, ginagaya ko lang para sa'yo. Sa ikasiyam na hakbang, ilagay ang unahang paa sa linya, tapos umikot. Gumawa ng sunod-sunod na maliliit na hakbang. Yes, Mayor. Ganito ang paraan. Magpapatuloy kang bumalik sa linya, siyam na hakbang na sakong daliri. Panatilihin nakababa ang mga braso at tingnan ang mga paa mo. Bilangin mo ang bawat hakbang at huwag tumigil hanggang matapos. Pinsan ko. Miss, naiintindihan mo ba? Hindi, kinakausap ko si Miss. Naiintindihan mo ba? Hindi mo ako naiintindihan. Miss, naiintindihan mo ba? Miss, 7 o 8 bang hakbang ang nagawa ko? Alis ka na ba, Miss? Miss, naiintindihan mo ba ang mga kakasabi ko sa'yo? Oo, hindi lang. Nakausap mo ba ang asawa ko? Paparating na ba siya? Sige, Miss. Bakit niya ako pinapahiya? Miss, tumayo po kayo sa linya, please. Walang sense sinasabi ng lalaking to. Matapos umanong tumanggi si Bucci na sundin ng mga tagubilin sa field sobriety tests, napuno na ang pulis. Tumalikod ka. Oh, tumalikod ka. Oh, sige. Ibigay mo sa akin ang camera. Parang sinasabi mo, hindi ako umiinom. Loser ka. Sejo! Oh, ilang taon ka na? 50 o 18 ako. Sana humiga ka ng maayos. Sejo! Sana sulatan din nilang nanay mo. Sejo! Hindi ako uminom. Hindi. Tigil! Tigil. Ang buong pamilya ko ay garantiya. Sige. Kailangan higpitan pa ang limitasyon. 187. Yes, yan. Tego! Magandang ginagawa mo. Umupo ka. Anong gusto mong gawin? Sig! Inumin mo at subukan. Abutin kita at ikakabit ang iyong seatbelt. Sige. Dinala si Maria Bucci sa inpila ng pulisya sa Westerly at kinasuhan ng pagmamaneho habang lasing. Kapalit ng pagbasura sa kaso, kailangan niyang kumpletuhin ang 20 oras na community service at kumpletuhin ang isang programa sa edukasyon tungkol sa alak. Ang susunod nating body cam ay dadalhin tayo sa Chicago. Alas 2:37 ng madaling araw. Napansin ng mga pulis ang isang nakahintong sasakyan na nakaharang sa trapiko sa highway. Habang papalapit sila sa bintana ng driver, napansin nilang may lalaking nakasubsob sa manibela. Bukas pa ang ilaw at makina ng sasakyan. Pulis ito! Hoy! Buksan mo ang pinto mo! Sir, buksan niyo po ang pinto niyo! Sir! Buksan niyo po ang pinto niyo! Buksan niyo po ang pinto niyo! Sir, pulis po ito! Buksan niyo po ang pinto niyo! Nasa gitna ka ng highway! Buksan mo ang pinto! Kumusta ka na? Kailangan mo ba ng ambulansya? Sir, ilagay niyo sa park ang kotse niyo. Sir, kailangan mo ba ng ambulansya? Naintindihan mo? Alam mo ba kung saan ka? Yan ang gusto niyang ipagawa sa akin. Hoy, natutulog ka sa kotse mo sa gitna ng highway. May suwag ako. Natutulog ka. Pwede mo bang patayin ang makina ng kotse mo? Meron ka ba nasaan ang susi ng kotse? Hindi, huwag mo itong paandarin. Panatilihin mo naka-off. Sige, meron tayong isang... Tingnan mo ako. Alam mo ba kung nasaan ka na yon? Anong nangyayari?
Sige, tingnan natin kung meron akong... Sige. Tanggalin mo seatbelt mo. Paparating na ang bumbero. Sige? Saan ka galing? Halal na opisyal. Ano kayo mga opisyal na halal? Kinilala ng pulisya ang driver na si Nathaniel Booker, 37 taong gulang at alkalde ng Maywood, Illinois. Pero hindi ito naging sagabal sa mga pulis na hingin pa rin kay Booker ang mahalagang impormasyon. Sige, may alam ka bang sakit o kondisyong medical mo? May sakit o sugat ka? May iniinom kang gamot? Bayernes man o hindi. Sige. Kaya hindi ko tinanggal ang mga ito. May mali ba na nangyari? Gaano karami ang nainom mong alak na yung gabi? Kailangan kong aminin na nagdiwang ako para sa isang fundraising. Sige. Baka uminom ka sa fundraising. Siyempre. Ilang baso na nainom mo? Hindi sapat para dito. Tama ba? Tequila, beer. Pero, Oh, tignan mo, ano sa tingin mo? Uminom ka ba ngayong gabi? Gusto kong uminom pa. Matapos aminin ni Mayor Booker na uminom ng tequila sa fundraiser, pinakiusapan siya ng pulis na lumabas ng sasakyan. tapos may gumawa ng kung ano sa kotse mo. Oo, bawal. Hindi ka pwedeng nasa kotse ngayon. Ang galing nito. Alam ko. Sige, umupo ka muna sa mobile ko, ah. Sige, tara, tingnan natin kung... Hindi ka ba manonood? Kailangan ko bang puntahan ng anak ko? Hindi, kailangan ka namin palabas din ng bahay. Hindi ako nagbibiro. Kailangan ko na bang kumuha ng abogado? Hindi ko ipinapakita ang kontrol. Hindi. Para sa iyong kaligtasan at ng lahat dito. Hindi. Tinutulungan kitang mailayo ka sa highway. Nasa gitna ka ng highway, kailangan kang ilayo doon. Maintindihan mo ba? Oo, naintindihan ko. Kailangan ko bang tawagan ng aking abogado? Kasi hindi naman ako lasing. Hindi ako umiiyak para sa'yo, para sa kapakanan mo ito. Hindi ako nagkukunwaring baliw. Literal akong mayor na isang aktual na turnout. Pumunta ako sa isang fundraiser. Sinusubukan kong makausap ang abogado. At sinusubukan naming mayuwi ka. Tama. Kaya. Pinapalayo namin lahat dito sa highway. Nasa gitna kami ng highway. Literal na nakakabaliw. At kailangan natin makalis dito. At sang-ayon din ako. May sense ba yon? At naintindihan ko. Meron ka na. Hindi naman ako baliw na tao. Hindi ko sinasabi na baliw ka. Tama! Ang sinasabi ko ay ikaw, kailangan mo umalis sa highway. Kaya kailangan kitang ihatid sa Monterey Street. Tinatanggap ko ba talaga? Parang ganito ako? Hindi mo pwede imaneho ang kotse na ito ngayon. Hindi. Sige na, tinatanggap ko na lang to. Hindi mo tinatanggap. Bakit hindi ka muna namin ilalayo sa highway sandali? Sinusubukan na namin ilayo ka. Para medic ako rito. Kailangan kitang ilayo dito. Gusto ko na itong gawin na yon. Tingnan mo, pero anong tinatanggap ko? Pahayag. Pumapayag ka matingnan kita. Pero tinatanggap mo kahit wala naman ako espesyal na ginagawa. Uminom ka ba ngayon? Uminom ako sa isang fundraising na may inuman. Isang inumin lang. Uminom ako sa fundraising event. Sige, para mailayo ka sa highway. Hindi tayo aalis. Pwede ka naming ilabas sa highway sa loob ng 2 minuto, tapos mag-usap tayo. Si Mayor Booker ay tila naging palaban sa mga unang rumesponde nang hilingin siyang sumakay sa squad car para sa kanyang kaligtasan. Maraming panganib dito ngayon. Gusto mo lumayo sa highway? Yan lang ang gusto ko ngayon. Diyos ko, kunin mo na kung gusto mo. Gusto mo ba? Sige, gusto ko na talaga makuha yan. Legal bang kumuha ng apartment? Legal, ano? May legal na bomba rin ako. Dito, lumapit ka dito. Lumapit ka dito. Kilalayon ka namin sa highway. Siguro alis na lang ako. Pupunta na lang ako doon. Talaga? Sige, kayo, anong pananaw ninyo? 12 ngayon. Nasa 12 hanggang 21 kami. Oo, makakaraos ako. Patuloy ang pagsisikap ng mga opisyal na mapalis si Major Booker sa highway. Pero ayaw pa rin niyang umalis. Nandito kami para sa'yo dahil nag-aalala kami tungkol sa... Sa tingin ko, hindi naman ito problema para sa akin. Hindi, problema ito. Hindi ko tinitingnan ang mga ito.
Ikinababahala ko ito. At sigurado ako, alam mo yan, sa isang punto. Ito ang gusto kong gawin. Ihahatid mo na kita sa labasan, tapos ililipat natin kotse mo para maklear ng bumbero at pulisya ng estado ang highway. Gusto ko talagang gawin yon. Tara, sakay ka sa kotse ko. Hindi kita inaaresto. Hindi ako sasakay sa kotse ko. Hindi ako sasakay. Wala pa. Hindi ko kailangan. Hindi mo pwedeng imaneho ang kotse. Kaya sa totoo lang, sasabihin ko na lang, sinusubukan kong intindihin kung ano nangyayari ngayon. Sige, so nakatulog ka sa kotse mo sa gitna ng highway. Okay? Ilang sandali ka na nakaharang sa trapiko. Kaya para masiguradong ligtas ang lahat dito, gusto kitang isakay sa kotse ko at ihatid kita sa exit. Tapos ang partner ko ang magmamaneho ng kotse mo sa likod namin. So, ito ang kotse, pero gusto ko rin. Matagal ka nang sagabal sa trapiko. Magmumukha akong maganda pero yun ang sinasabi mo. Hindi ako pipirma, hindi ko tinatanggap yan. Ano hindi ko tinatanggap? Ano ang tinatanggap mo? Yan ang gagawin natin. Pero ipapaalala ko sa'yo na sabihin. Nagbabara ako ng trapiko. Oo, nasa highway ka. Kita mo ba ang mga sasakyan mabilis sa likod mo? Ay, di ko alam kung ano yon. Hindi mo alam kung ano yon. Ako'y! Traffic. Naiintindihan mo ba? Nasa gitna tayo ng highway ngayon. Sige, tingnan mo. Sir, itong pulis na ito ay... Gusto kang bigyan ng sasakay lang sila sa likod mo, okay? Para sabay-sabay tayo makababa dito. Ay, kung sumakay. Sige, hindi ka pwedeng maglakad sa highway. Hindi ka pwede. Bawal talaga yon. Hindi natin pwede. Delikado, oo. Hindi namin pwedeng hayaan ang gawin yun. Sisiguraduhin naming ligtas kang makababa sa highway. Ayusin muna natin ang lagay mo. Dadaling ka lang namin sa itaas na rampa, okay? Para lahat tayo makakatulong sa'yo. Hindi ako nagtitiwala dyan. Sige, naiintindihan ba ang sinasabi mo? Hindi ka namin pusasahan. Ano ang hindi mo pinagkakatiwalaan? Yung katotohanan, pinapagawa mo ako ng isang bagay. Pero sinasabi ko naman, sige, gagawin ko. Pero parang sinasabi mo, pero gusto kong magtiwala ka na gusto niyang gawin mo yon. Tama. Sinusubukan lang namin ipaliwanag. Gagawin ko kahit ano ang gusto niyong ipagawa sa akin. Gagawin ko kahit ano ang gusto niyong ipagawa sa kanya. Uy, Natanya. Ihahatid ka lang namin palabas ng highway. Hindi tayo pwedeng tumayo dito sa gitna ng highway. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Gusto kong umupo kayo sa squad car kung may mga pare. Sandali lang ako dito, hindi ako sasakay dyan. Hindi ako nasa isang trust bar. Bakit? Dahil hindi ko ito pinagkakatiwalaan. Ano ang hindi mo pinagkakatiwalaan tungkol dito? Ano nga ba talaga ang kailangan mong gawin? Hindi mo nga alam. Hindi ka naman talaga anchor. Sakay lang naman yan. Kasama lang yan sa paninindigan ko. Ano bang gusto mong gawin ko na hindi ka tumbas? Ng isang kahon. Iyan lang ang opsyon dahil hindi ka pwedeng magmaneho. Hindi lang yan ang opsyon. Susundan kita kahit saan. Maglakad ka sa highway. Delikado yon. Hindi ako sasakay dyan. Wala akong tiwala dyan. Sumakay ka sa kotse na yan. Ayaw kong isama yon sa everythings. Na-record na namin na Tanier, kaya hindi mo kami pinagkakatiwalaan. Naka-on ang mga body cam namin. Naintindihan mo yon, di ba? Oo, naiintindihan ko. 4 na body cam ang naka-on. At naiintindihan ko. Kaya ano ang masamang mangyayari? Kung gusto mong lumapit ako doon, Hindi ka makakalakad. Hindi ka makakalakad. Ang option mo lang ay ang sabi ng kasama ko. kahit kinukuhanan mo ako ng video, wala akong ibang opsyon. Para ito sa iyo kaligtasan. Hindi kita pwedeng payagang magmaneho at hindi rin kita pwedeng hayaang maglakad sa highway. Naiintindihan mo ba yon? Hindi yan para sa kaligtasan namin o sa akin. Para talaga yan sa kaligtasan mo. Kung may kotse kami, mas magiging komportable ka bang sumakay sa kotse namin? O, magiging komportable ako. Kasi, Sa huli, nailagay din ng mga opisyal si Booker sa loob ng patrol car at naalis siya sa highway. Hindi naman ako baliw. Hindi ko sinasabing baliw ka. Hindi. Gets ko yon. Yan na, kuning na ang ligtas na yon. This is ang tanga nito. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit tayo nandito. Nakatulog ka sa load ng kotse mo. Sa gitna ng expressway, sa gitna ng linya. Sige. Pagdating namin, tulog ka pa. Nang ginising kita, litong-lito ka, at antok na mabagal kumilos. Namoy ko ang alak sa hiniga mo. Naiintindihan mo ba kung bakit hindi ka namin papayagang magmaneho ng kotse mo? At kung bakit namin ikaw ihahatid dito kung may ganong sitwasyon? Nai-sense ba yon? Naiintindihan kita. Inamin mo uminom ka.
Naiintindihan kita. Naintindihan mo ba bakit tayo nandito? Naiintindihan kita. Sige. Kaya gusto kong siguraduhin na ayos ka lang. Ayos na ayos ako. Pero kailangan ko siguraduhin yun. Hindi kita pwedeng hayaang magmaneho hanggat hindi ako 100% sigurado. Hindi ko nga sinusubukang damayan ka. Naiintindihan ko ang gusto mo sabihin. Sige. Naiintindihan kita. Gusto mo bang masuri kita sandali? Titignan ko lang mata mo. Maglakad ka sa tuwid na linya para siguradong ayos ka. Gusto mo bang gawin ko yon? Hindi ko mahanap. Ano po yon? Hindi ko ito tinatanggihan. Hindi mo tinatanggihan. Hindi mo tinatanggihan. Tingnan ko muna mga mata mo. Buuin natin ang test na ito. Meron bang anumang problema sa mga mata mo o anumang abnormalidad sa mata? Sumang-ayon si Booker na payagan ng opisyal na isagawa sa kanya ang field sobriety eye test. Pero hindi ito naging maganda ang resulta. Lahat ng kilos mo ay pataas. Oo. Pero nakatigil pa rin ulo mo, di ba? Marunong ka bang kumingin pataas ng ganito? Paano kung hindi gagalaw pataas kung ikaw rin naman gumagalaw pataas? Maaari mong itaas ang tingin gamit lang ang mata mo. Oo, sige. Siyempre, at yan ang ginagawa ko. Iyan ang huling bahagi. Kaya kung umaangat ang mga bagay, hindi ako umaangat. Umaangat ako. Sige, gagawin natin. Babagalan ko. Sige, magaling. Sumunod, sinimulan naman ng opisyal ang walk and turn test. Kaya kapag sinabi ko magsimula ka mula sa posisyong ito, maglalakad ka ng siyam na hakbang na magkadikit ang sakong at daliri ng paa habang pinapanood mo ang iyong mga paa. Binibilang mo ng malakas ang iyong mga hakbang at nakababa ang iyong mga braso sa iyong tagiliran na parang ganito. At sinasabi ko isa, dalawa. Talo. Pasensya na? Kaya kung ibinibigay ko. Sa'yo, ang gusto mo Bakit mahalaga yon? Ito ay para subukan kong ikaw. Gusto ko ng abogado. Gusto mo ng abogado? Talagang gusto ko ng abogado. Sige, ibig sabihin ayaw mo itong gawin? Sa tingin ko, nakakabaliw ito. Sa tingin mo ba nakakabaliw ito? Dahil hindi ko maintindihan ang halaga nito. Kaya humingi ako sa iyo ng abogado. Gusto mo ng abogado? Kung hinihiling mo sa akin na gawin ito, dahil sa totoo lang, gagawin ko ito buong araw. At gagawin ko ito at sasabihin ko ito. At sasabihin ko ito. At sasabihin ko, malinaw naman, ito. Pero hindi sapat yon para sa'yo. Kaya sa totoo lang, hindi ko maintindihan nasaan ang abogado. Gusto mo ng abogado? Kung saan pakiramdam ko, ay protektado ako. Gusto mo bang tumawag sa abogado? Hindi ko nararamdaman na ako ay protektado nito kahit kaunti. Hindi ko nararamdaman na ang ginagawa ko ngayon ay nagbibigay ng proteksyon sa akin kahit papaano. Bilang isang tao na literal na namumuhay ng ganito sa puntong ito, masasabi kong sinusubukan kong pagandahin ang buhay ng mga tao. Hindi ko iniisip na ito, wala sa mga ito ang may nagagawa para sa akin bilang isang tao. Hindi ko kailangang gawin ito. So ayaw mong gawin yung warrant line? Ayokong gawin ang alinman dito. Gusto mo bang sumailalim sa breathalyzer? Gusto ko ng abogado. Sa halip na gawin ng walk and turn test, humiling si Mayor Booker ng abogado. Kaya lumapit ang pulis para arestuin kami. Daniel, ilagay mo mga kamay mo sa likod. Tingnan natin kung ano ito. Tinatanggal natin ang lasing na driver sa kalsada, Daniel. Lasing ako at parang ganito. Hindi ako manggagamot. Daniel, inaaresto ka dahil sa pagmamaneho ng lasing. Naiintindihan mo ba yon? Kailangan ko na talagang kumuha ng abogado. Grabe naman ito. Hindi ko maintindihan. Sige. May gusto ka bang ipakuha sa kotse mo? Cellphone? Meron ka bang anumang gamit? Isang abogado. Sige. Tawagin natin ang abogado sa istasyon. Tara, punta tayo sa kotse ko. Umupo ka sa kotse ko. Ingat sa ulo mo, Nathaniel. Medyo matangkad ka. Dinala si Booker sa istasyon ng pulis dahil sa kasong DUI at inilagay siya sa isang holding cell. Aling kamay ang gusto mong pusasan sa pader, kaliwa o kanan? May gusto ka bang sabihin?
Umupo ka. Hindi, di mo kailangan ng kape, kaya uupo ka muna. Bakit mo sinabi yun nung tinanong kita? Okay lang sa akin makipag-usap sa'yo. Ibig kong sabihin, tinanong kita. Nire-respeto ko lahat dahil pare-pareho lang tayong tao. Sa totoo, yun ang ibig sabihin ng mahusay na trabaho. Si Nathaniel Booker ay kinasuhan ng pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak at pagharang sa trapiko at pinalaya ng walang piyansa batay sa sarili niyang pangako. Kalaunan, umamin siya ng kasalanan sa kaso ng DUI at hinatulan ng 1 taon ng probation. Nanatili si Booker sa pwesto bilang alkalde. Sunod, nasa Fort Wayne, Indiana tayo. Bandang 10:23 ng gabi, rumesponde ang pulis sa banggaan ng 2 sasakyan sa gilid ng kalsada. Ano nangyayari ngayon? Ano may tutulong ko sa'yo? Halata naman masyado akong lumiko ng malawak sa rotonda. Siguraduhin mong ayos siya, ha? Dumaan ako sa rotonda. Papunta ako sa direksyon ito. Siya naman ay papunta sa kabilang direksyon. At nasa linya ko siya, dumiretso siya. Umiwas ako. Sinubukan kong bumagal at bigla na lang. Magandang makusap ka, sir. Ako si Tom Henry. Opo, sir. Nakipag-ugnayan ang mga opisyal kay Tom Henry. 70 taong gulang ang alkalde ng bayan. Kaya, Alin. Ako ngayon. Palabas ka lang ang rotonda, nasa Old Mill ka na. Lumiko kasi ako ng malapad. Dito ako dumaan. Sige, akala ko tinamaan ko yung porbada pero hindi pala. Sige, kasalanan ko yon. Ayos lang. Kailangan ng opisyal at RALT ng lisensya sa pagmamaneho at insurance ng sasakyan. Siyempre. Ilan ang tao sa kotse mo? Asawa ko lamang gagamit. Mga business card. Hindi. Maganda yan. Lisensya ng driver. Walang lisensya ng driver. Insurance card? Seguro ng sasakyan? Hindi ko kailangan tulungan siya. Aline Dune? Hindi ko sure kung alin yun. Iyan ang siguro ng sasakyan at ang iyong health insurance. Grabe. Hindi ko alam kung alin doon yun. Ikaw ay may insurance ka mula sa lungsod ng 4-way. Ano sa tingin mo? Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Naiintindihan ko. Pero hindi ako sigurado tungkol sa lungsod. Sige, kotse yun ng lungsod. Oh! Sige. Sige. Ayos lang. Inamin ni Mayor Henry ang kanyang pagkakamali at hirap siyang maghanap ng tamang ID para sa pulis. Ipinabatid naman ng pulis sa kanyang kasamahan ang sitwasyon. Hindi ko alam. Depende na sa'yo kung paano mo gustong gawin ito. Siya nagmamaneho at lumabas siya sa rotonda. Patimog naman ang takbo ng babae. Masyado siyang bumukas sa paglabas at nabangga niya ang babae. 4 na beses niyang binigay sa akin ang health insurance card niya para sa auto insurance niya. Tsaka ko lang naisip na nasa sasakyan ng lungsod pala siya. Di ko alam na sasakyan ng lungsod pala yun dahil may personal plaka siya. Binigay pa niya sa akin ng business card niya imbes na driver's license niya. Sinabi ko na business card niya yun at hindi ko kailangan, pero binigay pa rin niya. Ito na ang driver's license niya. Habang nag-uusap ang 2 pulis, sinusubukan ng alkalde silang mapansin. Pupunta rin kami dyan maya-maya, Mayor. Sige. Sige. Bulag siya. Sino ang bulag? May kapansanan sa paningin ng pasahero mo. Sige, pero lumayo ka sa kalsada, mababangga ka, nasa southbound side ka, may paparating na sasakyan, nakaitin ka pa at hindi ka nila makikita. Yung mga puti kong damit, gets mo bang sinasabi ko? Hindi nakaharap sa daan yung nakaputi. Naintindihan ko. Kaya ayaw namin makita kang mabangga. Ikaw si Official Sirks. Sirks? Oo. Salamat. Opo, sir. Kaya ako nakakadalo sa mga fundraiser. Fundraiser. Anong fundraising event ngayong gabi? Sabihin na natin para sa teatro. Ah, sige. At ay kung iwan ang aking anak na babae. CJ. Mag-iingat ka sa pag-akyat. Yung opisyal na yan ang bahala dito maya-maya. Walang ano man. Makalipas ang ilang sandali, kinawayan niya ang opisyal para sa madaliang pakiusap. Maging ka. Hindi. Ayos lang. Kailangan ng asawa ko ng masasakyan po uwi na. Sobrang may sakit siya, may cancer siya. At talagang
Talagang mahina na siya. Kailangan niya makauwi na yun. Kailangan niya ng masasakyan pa uwi. Masasakyan pa uwi. Oo, sige. Magpapadala ako ng unit para ihatid siya. Ako ang alkalde. Ihatid mo agad ang asawa ko pa uwi, Steve. Wala akong pakialam kung sino ang tawagan mo. Gusto mo bang ihatid ko siya pa uwi? Ngayon na. May ilaw at sirena. Saan ang bahay? Anong address? Maya-maya, kukulitin ko na si Steve. Sige. Ngayon na, ihatid mo siya pa uwi. Naiintindihan kita, Mayor. Kukunin ko ang address mo. Kukunin ko po ba lisensya niya, sir? Hindi. Oh, fuck you, sub. Grabe siyang. May sakit. Umuwi na tayo ngayon sa unang pagkakataon. Tumayo ka dito. May paparating na sasakyan. Salamat. Ngayon na. Dalhin mo siya ngayon na. Sige. Ano man ang kailangan. Ako na ang bahala. Utos yan. Sige. Opo, sir. Alin diyan ang asawa mo sa harap. King 350. Ani minuutusan ako ng alkalde na ihatid ang asawa niya pa uwi. Gamitin ang ilaw at sirena. King J56, clear na ako. Utos ng alkalde, ihatid asawa niya, lisensya, Irene. Alam ko. Banana Chili si King J Lima. Akong papalit. Indira, utos daw sa akin, sabi niya. Pagkatapos utusan ni Mayor Henry na iuwi ang kanyang asawa, agad pumunta ang mga pulis para hanapin siya sa lugar. Hi, anong first name mo? Ako si Julie. Ikinatuwa kitang makilala. Nasa likod ang kotse ko, kaya sumama kayo sa akin pabalik nito, okay? May bala akong sopas. Sana manatiling mainit ito. Maraming salamat. Ito bang nanay mo? Hindi. Sige. Matanda na siya para ipakilala sa nanay ko. Paki-atres ka muna dito sa tabi ng mga pulis na ito. Atres tayo dito sa likod para iwas bangga ng sasakyan. May mga biglang dumaraang sasakyan, kaya doon na lang ako dadaan sa susunod. Diyan ka mababangga, di ba? Paano mo ako pinapahalagahan? Sasabihin ko sa'yo. Tama, babalik sila dito kasama ko. Sisiguraduhin kong maalagaan siya, sir. Sige. May bago ka na ba? Talaga? Magkakaroon ako. Alam ko nandiyan ka. Umesto ka lang muna rito. Tam? Ayos ba? Sige, babalik ako doon. Ilalagay ko ang asawa ko. Alam ko babalik ako doon kasama siya. Oo. Nakuhaw na. Sige. Isama mo siya lumabas kahit isang beses sa loob ng 2 linggo. Sige. Huminga ng malalim. Ayos lang ako, pinalalaya na kita. Caitlin, babalik na ako pasama nila. Salamat. Wala nga naman. Hanapin ko ito. Asikasuhin ko ito. Pupunta rin sa parehong lugar. Perfecto. Hindi tayo makakapasok. Sige. May aso ba sa loob? Wala naman. Pero kayo, gusto niyo ba na may sumundo sa inyo? Pwede ba na may sumundo na lang sa inyo kaysa ako pang maghatid sa inyo? Di ko maintindihan ng tanong. Bakit mo gusto gawin ko yon? Nagtatanong na lang ako bilang pag-aalam para hindi ka na makitang sumasakay sa sasakyan ng pulis. Nasa iyo pa rin ang desisyon. Nagpapasalamat na ako sa puntong ito. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Sige, ayos lang. Si Mumin Lausana ay pupunta ng Chicago ngayon. Gabi na kasi, kaya. Sige. Magpapasalamat ako kung makakapunta ka. Sige. Kasi ang tanging problema lang ay kailangan mong sunakay sa likod na may rehas ng sasakyan ng pulis. Kaya ako nagtatanong. Medyo nakakadiri. Hindi lang talaga ito kaaya-aya. Kaya, kailangan isa sa inyo ang umupo sa kulungan para magka-espasyo ako sa harap kahit di komportable. Kaya nga tinanong ko kung gusto mo. Sino ang kupuhan nito na yon? Hindi ko alam. Kaya nga tinatanong ko kung may masasakyan ka. Malaki ang pamilya. Kaya magkakaiba silang lahat. Ma'am, kung pwede po kayong lumapit, iti-check ko lang kotse ko at ihahanda para maisakay kayo. Habang ipinapaliwanag ko sa kanya, hindi naman talaga komportable ang pulungan, no? Hindi. Hindi ka komportable. Kapag nandyan ako, hindi ka nga nakaupo sa kulungan.
Gusto mo nang tumambay dito sa damuhan para hindi mo na kailangan bumaba ng hagdan. Salamat. Sandali lang. Habang inihahatid ng mga pulis pauwi ang asawa at bina ni Mayor Henry, dumating ang sarhento para kausapin ang balisang asawa at bigyan siya ng breathalyzer test. Kamusta po kayo, sir? Sa totoo lang, mukhang hindi kayo masyadong maayos. Sige. Alam nyo, kami ng mga tauhan ko ang tinawag dito dahil sa isang banggaan. Sige. Pinahalagaan ko yan at kailangan lang nating pagdaanan ito. Hindi, naintindihan ko. Kailangan nating pagdaanan ito. Inuuwi ko ang asawa ko. Nasa Civic Theater kami ngayong gabi para sa isang fundraiser. May isang taong hindi maihatid pa uwi ng asawa niya. Kaya ako na naghatid sa kanya pa uwi. Pabalik, halata namang sobra ang nainom ko. Pagliko ko sa di ko kilalang rotonda, lumampas ako sa linya at nabangga ang gilid ng ibang kotse. Ginagawa nito ang ginagawa niya. Pinahahalagaan ko talaga yan. At sinasabi ko sa iyo ngayon, maayos ang pagharap mo rito. Alam ko yan, Alam ko yan. Pero ang totoo niyan, kung hindi natin susundin ang mga hakbang, kung hindi natin gagawin ito sa tamang paraan, babalik lang kayo ulit. Ay, hindi. Lagi talaga itong bumabalik. Bumabalik. Kaya gagawa tayo ng DY o kung anong pangalan ng tatawagin natin dito. Kaya ang gagawin natin ay bibigyan ka namin ng PVD. Kung ayos lang, bibigyan ka namin ng breath test para malaman kung nasaan ka. May isa sa kotse. Sige, kaya ibibigay lang namin yun sa'yo. Ang asawa ko, nagmamadali akong umuwi. At nakauwi siya, di ba? Naiuwi namin siya. Hindi... Nandun siya sa isip ko. Sana nga. Wala siyang ganun. Ayos nun siya. Hindi ko alam yan. May sigarilyo siya. Sige, kaya pala nagmamadali ako. Sige, hatid namin siya pa uwi. Hindi, wag mo na alalahanin. Wala namang kinalaman dito. Nagmamadali lang ako. Baka bigyan ka namin ng task. Huminga ng malalim at umihip. Malamig. 4.0. Hindi. Patay ka kung 4.0 yon. Hindi ko alam. Sir, salamat sa iyong pakikipagtulungan. Sige. Kailangan natin gawin ito. See? Ano yan? Lampas ka na sa legal na limitasyon. Mga doble na yon. Mga doble. Ayon sa opisyal, si Mayor Henry ay nakakuha ng punto 156, halos doble ng legal na limitasyon. Matapos mag-usap ang mga opisyal, bumalik ang sarhento kay Mayor Henry, nakaupo sa likurang upuan ng sasapyang pulis. Turn to 7. Iposas mo ako at ilagay si Mayor Henry sa likod ng sasakyan na may posas. Sir, pakilabas po kayo. Hindi ko ito makakalimutan. Sir, gusto ko lang kong ipaalam sa inyo na nire-record namin ang lahat. Okay? Ayos lang, hindi ko lang matanggap na nilagyan niyo ako ng posas bilang ako ang alkalde ng lungsod. Yan ang isang bagay na dapat natin pag-usapan. Yangat mo sila. Ganito ang gagawin. Magsusuot ka ng posas. Ililipat namin ito sa harap mo. Pero kailangan mo umupo ulit sa sasakyan. Kukunin namin ang coat mo. Ayos ba? Nasaan ang hepe? Kausap ko lang ang hepe. Okay? Sabi ng hepe, gawin ko raw ang trabaho ko. Napag-usapan na natin ito. Ilalagay namin ang posas sa harap mo. Pero kailangan namin ang pakikipagtulungan mo. Oo naman, kailangan mo talagang gawin yon. Sir, tandaan mo lang, nagre-record ka. Nagre-record ka ng lahat. Gets kong sinabi mo, nabangga ko ang side view mirror at hindi na natin kailangang balikan pa ito. Sir, nasa gitna tayo ng isang bagay na ayaw naman talaga nating mapasukan. Naintindihan ko. Kailangan na nating alisin ang coat mo. Sige, tanggalin mo na. Pag nakuha na natin ang mga posas, sandali lang. Hindi ko alam. Ako nakukuha ng laro, mauuna ako. Sandali lang. Ang gagawin natin ay babalutin ka namin, kukunin natin ang kanyang coat. Tatanggalin natin yan. Ayos ba? Tatanggalin natin ang coat niya, ibabalik ang posas sa harap. Ito na, ibalik mo na. Tapos ibabalot namin ang coat mo sa ibabaw. Ipinapaliwanag ko lang ito sa'yo, pakiusap. Sisiguraduhin namin doble ang pagkakalak ng posas para hindi ito pauwiin na natin siya. Kasama ko pa rin siya. Nasa bahay pa rin siya. Oo, kasama ko pa rin siya. Ihatid mo siya pa uwi. Ihatid po namin siya pa uwi, sir. Ihatid mo siya pa uwi. Sir, ilalagay ko sa ibabaw ang kay Rafi, pero kailangan ninyo umupo sa likod ng sasakyan. Nasaan na siya na yon?
Nasa kotse niya siya. Sige. Gagawin namin, ihatid namin siya pa uwi. Sir, kailangan ko po kayong pakiusapan na sumakay sa kotse. Lahat kayo ay nagtatrabaho para sa akin. Sir. Tama. Thank you, sir. Seryoso ako, sir. Wala akong pakialam sa sarili ko. Pauwiin niyo ang asawa ko. Pauwi ng asawa mo. Makinig ka. Ngayon na. Sir, kulang siya sa gamutan. Pauwiin niyo siya. Sir, sakay na po kayo sa kotse. Kami na po bahala sa kanya. Uwi ko siya at di ako aalis hanggat di ko siya nakikita nasa bahay. Hindi mo na desisyon yan na yun. Uwi ko siya. Pakiusap, umupo ka muna sa loob ng sasakyan na. Ayos ka lang ba? Ngayon, ayos na ako. Sige, salamat po, sir. Si Mayor Henry na kinasuhan ng pagmamaneho sa ilalim ng impluensya ay dinala sa presinto at sumailalim sa ilang field sobriety tests gaya ng walk and turn test. Ito ang nangyari. 3, bantayan mo ang iyong mga paa. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sagutin mo ang telepono. 10. 1, 2, 3. Mga habang nadikit ang sakong sa dulo ng paa. Pasensya na. Ayos ka lang. 5, 6, 7. Okay, kulang ako ng isa. Ayos lang yan. Tapos na tayo dyan, okay? Sige. Nag-enjoy si Mayor Henry sa Ereciso, pero hindi siya natuwa sa resulta ng pangalawang breathalyzer test sa istasyon. Ang opisyal mong resulta ay 0.152. Yun ay halos doble ng legal na limitasyon. Pwede ba kita makausap sandali kapag tapos ka na? Minsan di mo talaga alam kung gaano kadami ang nainom mo. Kailangan mo talagang mag-specialize. Nasa bahay ko pa na siya. Kaya sa tingin ko, hindi. Naiintindihan ko ang buhay mo. Kaya dito ako mapapalipas ng gabi. Hindi mo ito ipoproseso ngayong gabi. Ipampapatuloy ko. Isa tong OR. Pasensya na po, sir. Baka matagalan ako ng kaunti, pero hindi magdamag. Gusto ko lang siguraduhin ng asawa ko na nakuha niya lahat ng kailangan niya, na ihatid siya pa uwi, at sinigurado na kung kailangan niya ng tulong, ay makokontak namin siya. Sana walang litrato. Mukha kang napak-photogenic sa suot mong suit. Wala akong suot na suit. Nasa kanya ang jacket mo. Wala tayong makukuhang mga larawan, Taylor. Mukha ka pa ring photogenic sa kamiseta mo. Bakit ba tayo kukuha ng mga larawan? Hindi ko rin alam. Puntaan natin yan. Mukhang nagbibiro pa si Mayor na yon, pero nagbago ang ugali niya nang malaman niyang ikukulong siya. Hindi ako makukulong sa selda. Hindi namin desisyon ito. Desisyon ito ng sheriff. Desisyon ito ng county. Sige, tawagan mo ang sheriff. Sir. Tawagan mo ang sheriff. Hindi ako papayag na maupo lang sa selda. Battle Estado. Walang ibang paraan. Galing inaantas mo. May sarili kang selda na malayo sa lahat ng iba. At naging espesipiko kami sa na mapasok ka lang dito. Ha? Hindi ako pwedeng makipag-usap kay Steve. Batas ng estado ito. Batas ng county at estado ito. Batas ng estado ito. Batas ng estado, batas ng county. Batas ng estado na dapat kang manatili dito ng 6 na oras. At 40 minuto, kinausap ko na ang mga nakatataas sa kanila. At kailangan mong nandito ka para doon. Sino ang kasama mong papasok? Hindi ko kilala kung sino yon, pero siya ang tagapagbantay nila at alam nila ang trabaho nila. May babalik ko na sa iyo ang coat mo para maingitan ka. Tatanggalin namin ang sinturon mo mamaya kapag tapos na sila dun sa taong nasa labas. Inaalis muna namin siya sa daraanan. Tatanggalin namin ang sinturon mo pero ibabalik ko ang coat mo. Naikipagtulungan ako sa iyo pero nakikinig kami. Malinaw na tinatanggap mo lahat ng ito. Opo, sir. Tatanggalin namin ang sinturon mo pero ibabalik ko ang coat mo. Sabi nila ilalagay ka sa selda mag-isa. Anong oras na? Oo nga. Katapos ng hating gabi, sir. Pumanahin po. Lagpas ng hating gabi. 2:02 na ng madaling araw. Ito ang mga kailangan natin pagdaanan. Naintindihan ko. At naintindihan po. Hindi po, sir. Hindi. Sir, hindi ako pwedeng makipag-usap sa hepe. Hindi po, sir. Hindi ko pwedeng kausapin si sheriff. Hindi po, sir. Maliban na lang kung papayagan kanilang gawin yon. Pwede mo silang kausapin, yung kanilang kulungan, yung mga staff nila sa kulungan,
Nakipag-usap na sila sa kanilang mga nakatataas. At sinabi ni Sirip at ni Hepe na hindi ko sila pwedeng kausapin. Sir, sinusunod lang namin ang proseso. Kung gusto kayong kausapin ni Serip o Hepe, silang lalapit sa inyo. Wala naman sa kanila nagsabing hindi pwede. Hindi ko pa natanong kung pwede kayong kontakin. Hindi rin kami basta dumadaan dito. Sinabi niyang sundin ang protocol. Sumusunod kami. Oo, alam ko. Naiintindihan kong ginagawa ninyo. Sumusunod kami sa mga protocol? Alam ko ang trabaho ninyo. Nais ko makausap ang Hepe. Ganito ang gagawin ko. Kakausapin ko ang aking command at ipapaalam ko sa kanila kung ano ang meron tayo. Nasa kanila na kung gusto nilang masasabi ko harangan ito. Dahil ayaw nilang magmukhang may kinalaman sila dito. Kasi kung may kinalaman sila dito, alam mo na kung anong mangyayari. Masama ang dating yan, di ba? Ganun talaga. Alam na alam ko. Pakinggan mo, ganito kasi. Hindi ko sinasabi kung paano. Hindi ko naman sinusubukan. Gusto ko lang masigurado ang Sirip. Parehong alam na nandito ka. Oh. Siyempre, inaamin ko yan. Maraming salamat. Pasensya na. Tatawaran ko ang Hepe. Gawin natin ito. Gusto kong siguraduhin na walang tao rito. Ayos na tayo. Dinala ng sarhento si Mayor Henry sa holding cell, pero hindi siya susuko agad. Tinakpan na po ang bintana, sir. Pero kailangan po namin kayong pakiusapan na umupo dito. Pasensya na. Kailangan po namin maghintay dito hanggang payagan tayong umalis. Okay lang po ba? Ayon sa batas, kailangan naming sundin ang minimum na oras na kailangan ninyong manatili rito batay sa lalabas na BAC ninyo. Ayos lang po ba? Magkano po yon? 15 po yun. 6 na oras, 40 minuto. Wala po kami magagawa dun. Simula. Mula kailan? Mula nang umihip ka. Mula kailan? Anong oras? Alas 11:47. Alas 11:47. Kailangan kong magtagal hanggang alas 6 ng umaga. Medyo mas maikli pa rin, sir. Alam ba ng asawa ko? Alam ng asawa mo na sumama ka sa amin. Oh. Alam ba niya kung gaano katagal ako dapat manatili dito? Kukunin kita. May medical problem siya, alam mo naman. Ibibigay ko ang numero niya. Tatawagan ko siya para sabihin kung gaano pa ako katagal dito. Sino ang? Ang leader ng kwadrante sa lugar na ito. Ako ang sarento ng quadrant. Si PJ ba or hindi? Nangyari to. Steve, kusapin mo si Steve. Kailangan ko kusapin si Steve. Ako. Sige. Gusto mo bang ipareport ko na ako kay Steve na yon? So, gusto niyo po ba? Yan ay Santos. Gusto niyo bang tawagan ko ang asawa niyo at sabihin matagal na kayo? Tawagan si Steve at papuntahin dito mayon. Utos ito. Ito, gagawin ko. Yan ay isang utos. Tatawagan ko ang hepe. Tatawagan ko ang hepe ng pulis. Alam ko kung anong desisyon na yon. Ipapalam ko sa kanya. Kahit alin. Dumating si Steve o dumating si Steve? Mayan po. Hindi ka naman nagsisisi. Inilalagay mo lang sa tabi ang mga bagay. Nagawin ko. Maraming salamat. Pasensya ka na sa mga pangyayaring ito na meron tayo. Now. Yes, sir. Ipapaalam ko kay Hepe. So, mga Si Tom Henry ay kinasuhan dahil sa pagmamaneho habang lasing. Sa huli, umamin siya sa kaso at nasuspinde ang kanyang lisensya ng 70 araw, bukod pa sa mahigit $3,000 na multa. Nanatili siyang alkalde hanggang sa siya ipumanaw noong Marso ng 2024. Ang huling insidente ay sa Lordsburg, New Mexico, bago maglima ng hapon. Nagpadala ng pulis sa bahay dahil sa ulat ng umano'y alitang domestiko sa pagitan ng dalawang babae. Kamusta? Hi, Artie. Kamusta ka? Hi, Carlos. Oh, this will be great, guys. Sige, ikaw na ang bahala sa kanya. Nakipag-ugnayan ng mga opisyal kay Glenda Green na nahalal na alkalde ng Lordsburg 6 na buwan pagkatapos. Anong nangyayari? Artie, alam kong papanig ka sa kanya, kaya sumama ka na lang. Hindi ako nandito para pumili ng panig, Glenda. Wala ako dito para pumili ng panig. It's fine. Anong nangyayari? Lasing siya at gusto niyang gawin ang gusto niya. Anong nangyari sa labi mo? Ano sa tingin mo nangyari? Nagtatanong ako sa'yo kasi hindi ko alam bakit ako nandito. Sinaktan niya ako. Sinaktan mo ba siya kahit minsan? Oh, ginawa ko. Hindi ako magsisinungaling. Ginawa ko. Sinasaktan niya ako dahil gusto niya. Nakainom ka ba? Uminom ako ng 2 beer. Ayon sa pulisya, si Green ay may duguwang ilong, naputok na labi, at malakas ang amoy ng alak sa hininga. Sige, anong dahilan ng pagtatalo ninyo?
Wala ako nung dumating siya. Wala ka dito. At nagalit siya dahil wala ka dito. Ayos ka lang ba? Hindi mo kailangan ng ambulansya o kung anuman. Mabuti, ayos na ako. Sig! Kaya ikaw ay wala rito. Sinusubukan kong ilarawan lahat. Sige, wala ka rito. At nung umuwi siya, wala ka dito, kaya nainis siya. Nung dumating ka dito, Ginagawa namin ang gusto niya sa Elks. ayos ba? Mag-relax ka lang. Ginagawa mo ba ang gusto mo sa Elks? Umuwi ako. Nasa likod ko siya. Huminto ako. Oh, Artie. Sige. Huminto ako at bumili ng gamit para sa kanya sa pilot. Siguro umuwi ako, nakauwi na siya. Nagdasal siya para sa akin. Nainis siya dahil wala ako sa bahay. Grabe, biglang nagkagulo. Yun lang. Sino sa tingin mo ang mas agresibo? Sigurado. Sasabihin niya siguradong ako, pero siguradong siya talaga. Hindi mahalaga, pareho kayong mali. Dahil ito ang unang beses na nangyari ito ng ganito. Kaya, paano mo nahiwa mo ba ang kamay mo sa kung anong bagay? Hindi, sa totoo lang. Kinutot ko ang mga daliri ko. Kinagat mo sila? Kinakagat mo ba sila? Kinutkot ko sila Kinukotot mo sila. kapag kinakabahan ako. Yung malambot na suntok ba na yon, sarado ang kamao o bukas ang palad? Saradong kamao. Sarado ang kamao. Marami ba o isa lang? Hindi ko na nga maalala. Hindi ko na nga maalala. Masama ba yun? Oo. Ganun ba? Masama ito. Kaya patuloy ako nagtatanong tungkol dito. Gumanyan ka ng konti, ilapit mo rin ang ilong mo. Nang makuha ng pulis ang panig ni Green, kinausap ng opisyal ang kanyang asawa sa bahay. Pagkatapos, ikinuwento niya ang usapang yon sa kasamahan. Sa tingin ko, nasa Elks sila. Sige, at hawak niya ang mga susi. May susi si Maria, kaya nilak niyang Elks at dapat ay pupunta sila dito. Kaya kapag dumating na si Maria dito, wala si Linda, hindi siya makita. Nag-iikot siya gamit ang sasakyan niya. Nag-iikot siya gamit ang sasakyan niya at sa tingin ko, nakita na niya si Linda at papunta na sila dito. Kaya sila. I guess... Nasa kay Linda ang cellphone ni Maria. At sa tingin ko, pareho silang uminom. Sinaktan ba siya ni Maria? Inamin ba niya sa iyo? Kaya sabi ni Maria na galit daw si Linda at sinimulan siyang suntukin ni Linda. Hindi ko alam kung nasaan iyon. Maria, pwede ba tayong pumasok sandali? Pakiusap, pumasok ka. Sinabi ni Maria na sinuntok siya ni Linda ng mga 5 o 10 beses sa kaliwang tainga niya at namumula ang tainga niya. Alam mo, namumula ang kaliwang tainga niya, parang... Ang ilong niya ay puro dugo rin. Sige. Sabi niya, Matt, ito ang sinabi ni Maria, sinaktan siya. Ni Glenda? At pagkatapos ay hinarap niya siya at hinawakan siya. Sinabi niya na baka nasaktan ko siya, pero nakaka-insulto yun. Sabi niya, tinamaan niya ito ng kamao sa mukha. Pagkatapos, gusto niya lang mabuhay. Sa tingin ko, ayon sa kanya, pareho silang agresibo pero hindi niya napapansin. Baka 50-50, lalo na tungkol sa domestic battery. Pareho silang uminom,
Tama. Inamin ni Maria na sinaktan niya si Glenda. Naiinsulto siya. Oo, kaya ni ipagtanggol si Maria, kaya ayaw ko mangyari yon. Sa tingin ko ganyan dito. Nahihirapan ng mga pulis sa lugar na tukuyin kung sino ang pinaghihinalaang agresor. Kaya nagpasya silang arestuin silang dalawa. Sinasabi mong sinuntok mo siya sa tainga ng ilang beses at may iba pa rin ganoon. Magiging ganito, maaari naming matukoy kung sino ang agresor, kaya pareho kayong ituturing na agresor doon. Kaya pareho kayong haharap sa kasong pananakit sa kapareha. Sige. Kaya pwede kang tumayo sandali. Dadalhin ka namin agad. Pareho kayong dalawa. Oh, hindi. Ayos lang yan. Ayos ka lang. Oo, pareho silang makukulong. Pareho silang makukulong. Hindi, isa lang. Pareho sila. Tawagan mo. 6, 5, 4, 3, 3, 1. Sandali lang, pare. Pareho silang sangkot sa alitan sa bahay at nagsuntukan. Seryoso ka ba? Makukulong din siya. Pareho silang makukulong. Kahit gaano pa ito kadalas mangyari. Pwede ba akong pumunta sa opisina ko? Gusto ko lang kumunta. Hindi, pwede kang magpiyansa. Pwede kang magpiyansa dyan. Gusto mong kunin ang mga gamit niya? Pwede mong kunin ang mga gamit niya. Ay, sandali lang. Pabalik ako. Oh, huwag kang mag-alala. Pinapangako ko sa'yo, kakapag-usap lang namin tungkol dito. Patayuin muna kita dito sa upuan ko. Kailangan ko lang ilipat ang ilang gamit. Pinapangako ko, Glinda. Pangako, dahan-dahan lang. Ayos lang, sige. Oh, kami nga, babalik ako roon para siguraduhin na hindi siya magkaproblema dahil arestuhin din natin siya. Dahil hindi ko hahayaang makalusot siya dito, siya rin ay mananagot. Hindi siya makakatakas, hindi siya makakalusot. Hindi siya makakalusot, pinapangako ko sa'yo. Pinapangako ko na gagawin ko ang trabaho ko, Glinda. Pinapangako ko yan sa'yo. Sige? At ipaubayan na lang sa mga babae. Pagdating sa mga hatol o pagdating sa alam mo na. Bukang tukwin ang iyong trabaho. Yan lang. Maganda yan. Ayos lang yan. Magkakaroon ng paglulunsad ng libro, di ba? Ilagay mo muna agad sa kotse. Sa akin ba? I-record mo. Uy. Uy, huwag. Totoo nga. Ilalak mo bang bahay? Ilalak mo bang bahay? Uy, miss, isakay mo siya sa kotse. Pagkatapos madala sina Green at kasama sa istasyon, kinuntak ng pulis ang hukom para subukang bigyan ng piyansa. Sa New Mexico, walang piyansa para sa kasong pananakit. Kagalang-galang ko. Kumusta po kayo, Gino? Uy, pasensya na kung istorbo ako. Tatawagan sana kita at sasabihin. Kakahuli lang namin ni Carlos kina Glinda at Maria dahil sa kasong pananakit sa kapareha laban sa isa't isa. Gusto ko lang sana itanong kasi sinabi ko sa kanya na tatawagan kita para malaman kung pwedeng maipiyansa sila dahil may handang magpiyansa para sa kanila. Alam kong walang piyansa ron pero sinabi ko lang sa kanya na tatawagan kita para malaman kung pwedeng maitakda ang piyansa nila. Sige. Sige, gagawin ko ang parte ko dahil sinabi ko sa kanya. Alam mo, kaya. Hindi ako. Go. Kaya, Kaya kong,
May mga putok na labi at mga ganong bagay at may mapupuntahan naman sila. Pero gusto ko lang, kung gusto mo, hindi ko alam kung may paraan na pwede natin gawin na, alam mo yan, kahit ano pa man ang piyansa, bawasan na lang yon. Kasi may pera naman sila para magpiyansa. Mas gusto ko na magpiyansa na lang sila, alam mo yan? Sige. Okay. Gusto mo bang tawagan ng kulungan? Oo, alam ko. Pero ganun lang talaga. Alam ko namang mabuti akong tao. Siguro hukom. Siguro alam mo naman, pero ang dahilan ay dahil ginagawa rin namin yon para sa mga babae na kailangang ilipat palabas ng bayan. Alam mo na. So, pwede din mo bang tawagan ng kulungan para lang, sige, salamat hukom, tara na, pupunta na akong i-book si Glenda na yon. Pinahinto ko siya sa PD. Nandun si Carlos. Pero para lang makasiguro at sasabihin ko sa kanya ngayon na ayos lang. Habang papunta sa kulungan para sa booking, nagbabalik tanaw si Green at ang pulis sa nangyari. Doon natin matutukoy kung sino ang agresor dahil sa kung ano mga dahilan. At sinasabi niyang sinuntok mo siya ng ilang beses sa tainga at muka at hindi ko nakita siya o mga marka niya. Sabi ni Carlos, may mga marka siya sa tainga niya dito banda, pero hindi ko alam. Wala ako doon, kaya mahirap talaga para sa amin. Mahirap ang mga kasong domestic violence dahil wala kami roon. Nandun lang kami para subukang alamin kung ano talaga ang nangyari at kung hindi namin makuha ang buong kwento, hindi talaga namin malalaman kung ano ang eksaktong nangyari dahil hindi mo naman talaga makukuha ang buong kwento. Pero based sa nakuha naming informasyon, alam mo, may nilabag na batas, kaya kailangan namin kumilos kahit papaano at sinabi ko sa'yo. Hindi ako magsisinungaling, sinuntok ko siya sa tainga. Oo, naiintindihan ko. Normal lang gumante kung nasaktan ka. Pero sinusubukan naming alamin kung sino talaga ang unang nanakit. Sinusubukan namin gawin yon para kahit papaano ay madala namin yung nanakit at matulungan yung biktima. Pero sa kaso nito, medyo mahirap para sa amin. At sinasabi mong, ito ang unang beses na nangyari sa akin? Mahirap para sa akin na sabihin, sige, ito ang unang beses na nangyari. Pero madalas, sinasabi sa akin na nangyari na ito ng higit sa isang beses noon. At, pero basta, kung kailangan nyo ng kahit ano, alam nyo, nandito lang ako. Nandiyan ako, alam nyo, pupunta ako. Hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang tao. Hindi ko naman naisip na ganun ka. Alam ko hindi mo naisip, alam ko. Kaya nga sinabi ko sa hukom kanina. Sabi ko, hukom, hindi ako nagpapakita ng paboritismo o kahit anong ganon. Alam mo, tumatawag ako kapag ayokong maghatid ng babae papuntang Deming o Silver o kung saan man. Alam mo, tatawagan kita at sasabihin, oy, ibaba mo ang piyansa o payagan silang mag-cash bond. O gawin nyo na lang na own recognizance para hindi na kami pumunta, ikaw na lang magpabook. Tatawagan ng hukom ang kulungan at sasabihin na palalayain kayo ng walang piyansa sa sarili ninyong pananagutan. Basta't manatili kayong magkahiwalay at hindi na ito maulit. Kasi kung magsama kayong muli ngayong gabi, matapos kang palayain at kami ay tumugon, pwede ka nang iwan sa kulungan hanggang Lunes o hanggang kailangan kanyang makita. Alam mo, kung kailangan naming mag-aresto, na nagawa na rin namin noon. Kasi nagawa na namin dati. Kaya nga walang piyansa sa mga kasong domestic, di ba? Ayaw nilang payagan silang makalabas sa ganung paraan. Pero noon, pakakapagpiyansa sila, babalik at mauuwi lang sa isang... Kung kailangan naming muling arestuhin at hindi na sila makakalaya, sana magawa ninyo ng paraan at maayos ito. At kung kailangan ng tulong, o kung alak ang naging dahilan sa nangyari, alam nyo na kung saan ang problema at kaya nyo ito ayusin. Pero kung iba pa, tulad ng galit, pagiging seloso, o kung ano paman, hindi ko alam. Basta nagsasalita lang ako. Hindi nyo kailangan pakinggan ako. Pero kung kailangan nyo ng tulong, sabihin nyo lang at tutulungan ko kayo. Dumating sina Green at opisyal sa kulungan at inabisuhan ng staff tungkol sa plano. Kamusta kayo? Ayos lang ba kayo? Sana po. Tinawag ka ba, hukom? Handa ka ba? Hindi pa. Sige, tatawagin ka niya. Formalidad lang ito. Straight OR ang gagamitin niya. Walang bond. Walang bond. Oo. Perfecto. Sige, ito ang kopya niya at ito ang sa akin. Pasensya na. Ito na ba ang mga kopya ninyo?
Alright, so, you're good. Oo, wala naman. Magiging ayos ka lang. Kailangan mo pa bang gawin yun? Pa-straight ban ko na lang. Palalayain din naman siya. Kailangan mo ba ng kahit ano para sa mga papeles mo tungkol dyan? Sa ngayon, tatawag ang hukom. Kausap ko lang siya. Tatawag daw siya sa kulungan. Kailangan nyo ba ng kahit ano? Tawag ba ito sa video o sa teleponyo? Hindi, tawag lang ito sa teleponyo at may ipapadala rin siya sa atin. Sige, pwede ka naman lumabas kung nailang ka, di ba? May susi ba kayo ng posas? Darating pa rin ba si Tisha mamaya? Kita mo na yung dati. So we're gonna do that on both? Basta, maglalagay siya ng ilang mga limitasyon na hindi sila pwede magsama o magkita, mga ganong bagay. Gusto ko lang pumunta sa... Pwede mo bang sabihin sa amin, Mark? Maghihintay ka na lang ba matapos siya? O pwede mo siyang hintayin at papasukin kasama yung isa pa? May kailangan ka pa ba sa akin? Hindi. Ayos naman ko. Ayos ka rin, Justisya patuloy na may-ari YouTube official. Anong pangalan mo? Pero Kurt Curti? Nakilala na kita, sir. Ingat ka, Linda. Ingat ka. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Si Green at ang kanyang asawa, parehong kinasuhan ng pananakit, ay pinalaya mula sa kulungan ng walang piyansa sa sarili nilang panagot. Ngunit ipinagbawal silang magkausap o mag-contact sa isa't isa sa gabing iyon. Ibinasura rin ang mga kaso nila, pero maaari pa itong isang pamuli. Salamat sa panonood mga kaibigan. Ang episode na ito ng Long Crime After Hours ay sinaliksik, isinulat at produce ni Heather Burzap at in-edit ni Daniel Camacho. Ako si Jesse Weber, magkita tayo muli sa susunod na linggo.